Hi, magandang gabi po. Alam niyo po ba yung pagtutuli, ginagawa yan sa United States, sa Pilipinas, at saka sa South Korea. Most of people doon sa mga countries na nabanggit ay talagang nagtutuli. Tapos yung ibang mga bansa kagaya ng Norway, Sweden, Denmark, Finland, France, Germany, UK, Switzerland, Austria, Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Mexico, yung ibang karamihan ng mga tao doon hindi nagpapatuli. Sa Japan naman tsaka sa China, hindi sila nagtutuli ng mga newborn. Ayan. So, yung ibang kasing mga tao, ang daming dahilan no, sa ibang bansa. Ayaw nilang magpatuli. Um, hindi naman sa supot sila. Pwedeng tagpos, pero ayaw nila talaga yung putulin yung foreskin, yung balat. Kasi para sa kanila yun ay genital mutilation, amputation, or medieval torture. Grabe, no? Pag naman po kasi sinasabi religious or personal preference, yun ang sinasabi. So kung magpapatuli ka o hindi, may decision pa rin yun. Hindi yun mandatory na sinasabi na dapat lahat, no? Kung sa religious context naman, alam nyo po, dun sa Genesis 17:10 to 14, si Abraham may pangako sila sa Diyos na tuliin lahat ng mga batang lalaki during the 8th day. Tapos si Jesus ay tinuli dun sa Luke 2:21. Tinuli siya on the 8th day. Parang sumunod din sila dun sa covenant or tipan nung sa Old Testament. Ayan. So, yung mga sinasabi sa European countries na ayaw nilang magpatuli, kasi sinasabi nila, kahit na hindi kami tuli, basta tagpos naman at nililinis naman namin araw-araw, hindi naman kami magkaka-UTI, basta malinis. O paano, tuli ka nga pero pwede ka pa rin magka-sexually transmitted infection kung hindi ka maingat, yun ang sinasabi nila. At least hindi dinesign kasi na may balat talaga yung dulo ng putoy-toy natin, meron dinesign talaga yun kasi pagdating ng 15 to 17 years old, dun ka pa lang naman makikipag-copulate or makikipagtalik, di ba? Kaya dun sila tatagpos. Pero ang tanong dito, ano bang sinasabi ng WHO, DOH, American Academy of Pediatrics sa bagay na ito sa pagtutuli? Sa WHO, mas gusto nila na patuli ang mga batang lalaki. Pero hindi nga siya yung routine. Tapos yung sa DOH naman, hindi rin routine na kailangan magpatuli pero mas maganda na magpatuli kasi nga kailangan pa rin nating magdesisyon. Hindi naman tayo pipilitin kung ayaw, pero mas may advantage kasi pagkatuli. Tapos binabawal ng DOH na magpatuli. Do not go to the forest daw, dapat go to the doctors. Sa mga trained doctors magpatuli, huwag sa pukpok kasi daw magkakaroon ng infection or risk of tetanus. O di ba may namatay nga no, binigyan ng 20 ml ng lidocaine. Sa American Academy of Pediatrics, ang nakalagay doon, actually nandun na sa book, yun yung huli kong i-discuss. Sa libro po, ang sinasabi sa libro namin sa pediatrics, although hindi personal, cultural, and religious decision, pwede ka pa rin kung ayaw mo, wag. Yun, hindi pinipilit. Lalong-lalo na sa mga pagtuli sa mga baby. Doon sa libro nakalagay, mas maganda daw po yung baby. Mas maganda pa nga daw na baby ay tuliin na habang baby kaysa pag malalaki na. Mas less yung complication pagka tinuli yung baby. Pero sa bandang dulo sinasabi ng book, although the health benefits outweigh the risk, hindi ginagawang routine ang pagtutuli sa mga bagong panganak. Yun, hindi siya routine. Elective siya kung gusto lang.
Yan po. At sinasabi pa doon sa libro about male circumcision, ang pagtutuli sa mga bata ay lesser chance of sexually transmitted infection, lesser chance ng mga HIV AIDS, lesser chance of UTI. Kaya mas pinopromote pa rin na magtuli kaysa hindi. Good evening po.